Hi guys! Welcome back to my channel. So today, sasagutin ko yung mga frequently asked questions nyo, lalo na sa mga nag-PM sa akin doon sa social media accounts at nag-leave ng comment dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakanood ng unang video na ginawa ko na How Did I Get a Rent-to-Own House in Just 1 Year, I will leave the link on the description box para makafollow kayo sa video na ito. Before we start, gusto ko nga palang sabihin na hindi po ako nagbebenta ng bahay at hindi po ako ahente ng kahit anong developer. I just wanted to share my experience dun sa unang video na ginawa ko from reservation hanggang sa pag-turnover sa akin ng bahay. So, if you're still interested on this video, please keep on watching. Before natin sagutin lahat ng mga questions nyo, gusto ko nga pala pasalamatan lahat ng mga nanood dun sa unang video na ginawa ko. Sana hindi nasira yung araw nyo. And sana nakatulong ako sa iba sa inyo. And eto na nga guys, ito yung mga madalas kong na-receive na questions dun sa unang video na ginawa ko. Ang una kong na-receive ay magkano yung equity na binayaran ko. So guys, ang binayaran ko doon is 49,000. Ang down payment namin is 49,000, yun yung binayaran namin. Pero guys, gusto ko nga pala sabihin na huwag kayong magdadepend doon sa binayaran ko. Kasi depende yun sa napili nyong bahay at depende rin sa developer na mapipili nyo. So guys, huwag kayong magdadepende sa binayaran ko, okay? Paano kung OFW? Paano kung OFW? May iba rin kayong requirements dyan. Kasi may nakausap akong OFW, kakauwi niya lang nun ng parang seminar. Ang mga requirements niya mostly parehas lang sa akin eh. Pero kailangan natin ng certificate of employment galing sa ibang bansa dun sa work na kung saan kayo nagtatrabaho. So, pwede kayong maka-avail nun. Kasi may kausap nga akong OFW na kumuha rin ng rent-to-own house. Kailangan bang regular sa work para maka-avail ng rent-to-own house? Kailangan syempre may trabaho ka, kailangan 6 months mahigit ka na sa trabaho. Natanong ko na kasi yan eh, parang tinanong ako ng ahente ko kung ilang months or years ka na sa trabaho. Syempre sasabihin naman nila sa inyo kung qualified kayo, lalo na kung ilang buwan na kayo sa trabaho nyo. Tsaka kahit naman mapapag-ibig or bank financing, kailangan may assurance sila na kaya mo magbayad ng monthly amortization mo. So, kailangan mo may trabaho, tsaka kailangan regular ka sa work. Next is, sure ba na makakakuha ng bahay kapag nag-down lang ng equity at nagpasa ng mga requirements? Oo, makakuha ka naman ng rent-to-own house. Basta walang problema sa requirements na pinasa mo at saka nabayaran mo yung dapat mong bayaran. Next question na na-receive ko madalas. Kahit ilang years na nakatira sa bahay, hindi ba nila bawiin? Guys, meron kasi silang policy. Since umattend nga ako nung seminar nila, na kapag hindi ka nakakapagbayad ng bahay, syempre papaalisin ka doon. Lalo na may policy sila na 3 consecutive months na hindi ka magbayad. 3 buwan lang yun ha. May chances na ma-foreclose yung bahay or ma-default. Ibig sabihin, mahahatak yung bahay sa'yo. Kahit na paganda mo na yung bahay, kahit na ilang years ka na nakatira doon, mahahatak nila yun kapag hindi mo pa nabayaran yung dapat mong bayaran doon sa bahay. Ang next nating mostly na-receive na questions, pwede ba akong maka-avail ng 10 years to pay lang? Ayoko kasi ng sobrang tagal. Pwede kayo makipag-negotiate sa pag-ibig. Kasi ako natanong ko na yan before na paano pag nagka-work ako at maganda naman yung salary, pwede ba 10 years lang o 15 years lang? Kasi para 15 years o 10 years, sa akin yung bahay wala na akong mabayaran. Pwede naman daw. Pwede kayo makipag-negotiate. So, ang next nating question, madalas na question ay, ano yung mga locations available sa developer na napili mo? Gusto ko rin kasing kumuha. Ang mga locations na alam ko, sa pagkakaalam ko, Cavite area, meron sila.
like General Trias, Tanza, Cavite, meron din sila sa Laguna, tsaka sa malalayong province. So guys, sabi ko nga, if interesado kayo kumuha ng rent-to-own house, kung may napili na kayong developer, pumunta kayo sa office mismo nila o kaya mag-personal message kayo sa page nila para masagot nila yung mga katanungan nyo. Ang next question natin ay, hanggang ilang years ba babayaran yung bahay na kinuha mo? Ang in-avail namin doon is 30 years to pay. Pero ang plano ko kasi doon, if ever na makaipon kami, bubultuhin namin, bultuhan, para umonti yung interest, umonti rin yung years na babayaran namin. So, if ever man na pinalad na gumanda yung income ko, syempre, bubultuhin namin yun. Sayang kasi yung interest. May interest kasi pag rent to own house. So, yun yung plano namin doon sa bahay na nakuha ko. 30 years to pay siya. So, sana, lumit din yung years na kailangan namin mabayaran yon para hindi sayang yung interest. So guys, hanggang dito na lang muna tayo. Yun lang naman yung mga questions na na-receive ko galing sa iba sa inyo. And sana nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo. If ever man meron akong hindi nasagot or hindi natakal sa video na to, just comment down below. Tatry ko siyang isingit sa next video ko. Sana nakatulong ako guys, and thank you for watching this video. Don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. Nga pala guys, dun sa bahay, if maabang kayo sa update, wala naman masyadong update dun sa bahay kasi hindi pa ako nakakapunta doon. Pero tatry ko siyang isingit sa next video ko. Thank you guys again for watching. Bye!